Alam ng ating military sa panguna ng Chief of Staff General Romeo Browner ang nangyayari sa ating bansa. Isyong politika at iba pa o galawang panggugulo o destabilization ay kanila daw hong minomonitor ito at binabantayan ito. Pakinggan po ninyo itong balitang ito na may kaugnayan dyan sa paglilinaw at pagkumpirma sa mga isyong dapat ay malaman natin lahat. Patuloy na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang mga impormasyong lumalabas sa social media at iba pang ulat kaugnay ng umano'y planong panggugulo sa darating na June 12, kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., seryoso nilang tinatrato ang lahat ng impormasyon at ulat na may kaugnayan sa usapin ng seguridad. Well, we heard about these reports. We also heard some mga social media postings, reports. So tinitignan po natin lahat ito because siniseryoso po natin yung mga ganitong seryoso mga reports na ganito. Nakikipag-ugnayan din ng AFP sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies upang matiyak na agad na matutugunan ang anumang posibleng banta. Sa kabila ng mga kumakalat na impormasyon, sinabi ni General Browner na walang natutukoy na kahina-hinalang aktibidad mula sa loob ng militar. Well, tuloy-tuloy yung ginagawa nating monitoring din within the Armed Forces of the Philippines. And so far, wala naman po kaming nakikitang mga threats coming from within the Armed Forces of the Philippines. Ako po ay talagang naniniwala na ang ating mga sundalo ay disiplinado and very professional. Ayon pa sa AFP Chief, maging ang mga commander sa iba't ibang panig ng bansa ay wala ring namomonitor na banta sa seguridad sa loob ng kanilang hanay. Samantala, umapila si Browner laban sa paggamit ng mga larawan ng AFP. So, yan po yung kanyang magandang paliwanag na handa sila at sa ngayon, wala sa side ng military. Ulitin ko wala sa side ng military ang pwedeng magsimula or ganyang klaseng problema o panggugulo. Okay? Ibig sabihin, nananatili at mananatiling professional ang military organization at kapulisan, hindi magpapagamit sa politika. Ngayon, yung intelligence report ng NBI, actually hindi naman sinabi ng NBI kung anong grupo at kung sino ang posibleng manggulo dyan sa Senado. Dahil ito ngay may kaugnayan sa nalalapit na impeachment trial at iba pang mga investigasyon tungkol sa flood control scam dyan sa Senado. Investigasyon ng buong Senado. Ito man ay nasa minority at majority. Yun po yun. So kung meron man, at hindi naman natin babaliwalain yung sinasabi ng intelligence report ng NBI, katunayan, sabi nga ni General Browner, alam nila may mga ganyang report pero hindi galing sa military. Hindi galing sa military ang pagsisimulan ng gulo kung sakali man. So meron siguro, baka third party ito o kung ano man, na dismayado, ay ba dapat bantayan. Okay? Kasi dapat ang trabaho sa Senado hindi mabibitin. Hindi dapat tumigil. Lalo na yung impeachment trial. Di bale yung investigasyon siguro sa flood control kasi nagkaroon na ng politika na nakakaduda na ang resulta. In aid of legislation, wala na dapat gawing batas. May mga ginawa ng proposed bill, yung Blue Ribbon Committee, para ayusin yung yung bidding, ayusin ang proseso ng pagbabudget ng mga project, at papanagutin ng mas matindi ang mga sangkot sa katiwalian. Nandun na yung mga reforma in aid of legislation. Sa tingin ko, wala nang makikita pang pwedeng gawin. At kung gagawin lang ang investigasyon yan, baka for publicity na lang. Okay? So, ang tutukan ng Senado, ng taong bayan, at ng pagbibigay ng seguridad, ay yun hong gagawin trial. Laban kay Sara Duterte, Vice President. Kasi yun po yung national issue. Yan ho yung una na issue na dapat ay magkaroon ng closure. 2024 pa ito, 2025 walang nangyari. Ngayon, 2026 dapat may mangyari.
magkaroon ng trial, and then mag-decide after trial. Yan po yun. Okay? So kung merong grupo, kung sino man yan, aba, actually nadulas na po yung ilang senador. Alam na daw nila kung sino. At tinukoy ng NBI. Pero ayaw nilang ilabas kasi under monitoring, under investigation yan. Pag nakuha yung konkretong detalye at ebidensya, yan po ay kakasuhan. Tapos sasabihin nila, harassment na naman ito. Yun ang kanilang katuwiran eh. Lalabag sila sa batas pag kinasuhan, harassment. Aabuso sila sa batas. Pag kinasuhan, panghaharas lang. Kalokohan po. Yan po ay lumang argumento. Hindi ka kakasuhan kung wala kang paglabag sa batas. Ang pagpapail ng kaso o pag-iimbestiga, parte ng due process o proseso. Mas mahirap kung walang investigasyon. Huhulihin ka na lang. Mas mahirap kung walang investigasyon. Kakasuhan ka na lang. Ay, di ba? Yun ang delikado. Pero ngayon, may proseso. Isosomon kayo para bigyan ng pagkakataong magpaliwanag ka. Hindi yung harassment. Pag sinabi niyong harassment ang summon, na katulad ng sinasabi ng kampo ni Mike Defensor, tuloy yung abogado niya ang maingay dyan. Hindi. Si Mike Defensor, hindi naman ganyan. Kaya lang, yung abogado niya ang mahilig sa publicity. Kung ano sinasabi sa NBI, kawalan ng respeto sa law enforcement agency. Mabait lang kasi itong gobyernong ito. Mabait lang itong direktor ng NBI. Kung sa iba-iba, binabastos siya ng mga abogado, huhulihin yan. Kasi kahit abogado, pag lumalabag sa batas, dapat pinapanagot. Kahit abogado, kung lumalampas at walang respeto sa mga law enforcement agency, dapat pinapanagot. Yung itong ibang mga abogado, abusado na eh. Pasalamat kayo, mabait ang liderato ng Senado at ng gobyerno. Kung sa iba-ibang administration naghawak dyan, ay may paglalagyan kayo, maniwala kayo. Ang law enforcement may sapat na tatalino, tapang at kapangyarihan. Hindi nga lang nila ginagawa lahat. Dahil conforme sa policy ng liderato. Pero kung ang liderato ay matapang, na kahit sino dapat papanagutin at kasuhan, naku, marami na akong nakasuhan. Tapos ang sigaw, harassment, politika lang ito, ganon-ganon, pananakot, basurang argumento. Ulitin ko, ang pagsusomon, pagpapatawag, pag-imbestiga, parte ng due process. Pero pag sinabing harassment, ibig sabihin yan, baka guilty, baka may tinatago. Kung wala kang tinatago, dapat i-welcome mo yung summon. Dahil yung pagkakataong ipagtanggol mo ang iyong sarili sa tamang proseso. Pero pag sinabi ka agad, politika ito, harassment ito, malamang guilty ka kuya. Malamang guilty ka ate. Yun ang aking interpretation at opinion. Please like and share.